Sagipin mo ako. Ako si Su Group Chairman. Ikaw yung worth billion no, 1, Sarong Cheng, ang amo na hindi nagpapakita sa kamera. Su Jianja. Sagipin mo ako, bilis. Si. Sila nakamotor, chase at barilan. Ako naman, nakalumang e-bike chase at barilan. Ano ba ito? Ibibigay ko ito sa iyo. Simula ngayon, ikaw na. Ang temporary chairman ng Su Group. At saka, Alagaan mo ang anak kong babae. Yumuko ka. uy, hindi ka naman patay, di ba? Uy, Uminom ng gatas. Binata, ang lolo mo, hindi siya ang lolo ko. ang tatay mo, Hindi rin siya ang tatay ko. ang tiyuhin mo, Baliw ka ba? Sabihin mo nga kung ano ang nangyari sa kanya. ang kasintahan mo, nawalan siya ng memorya. Ataka. Hindi siya ang kasintahan ko. Eh kung sasabihin ko na, utak mo, talagang may sakit. Doktor ka pa naman. Ano sinabi mo? Nawalan ng memorya. Uminom ng gatas. Nawalan siya ng memorya. Eh itong bayad sa gamot, paano? Ay, okay lang. Hindi mahal. 38,000. 38,000, bakit hindi ka nalang mang-hold up? Ay, Sinasabi ko sa iyo, wala akong pera. Yung 2 pirasong gas na nasira. Nagpa-x-ray lang, 38,000 na agad. Klinikang walang puso ka talaga. Ako ay isang tao sa ilalim ng lipunan, mahirap. Ang kaya ko lang ay 666. Kung walang pera, pwede nang bayaran ng katawan. May problema. Tara, alis na tayo. Uminom? Wala. Huwag kang umalis. Ngayon hindi na sapat ang 38,000. Ngayon, 380,000. Guwapo at matalino na si Xiao Fengfeng. Patay na ang mga magulang. Mahirap at walang pera. Buhay siya sa pagde-deliver ng pagkain. Nakasalubong ang No. 1 ng lungsod ng Rong. Chairman ng Su Group, si Su Jenge. Si Xiao Fengfeng ay magiging isang malaking boss. Ang hari ng martial arts na si Feng. Pakasalan ng isang mayaman at magandang babae. Makamit ang tuktok ng buhay. Pero itong nawalan ng memorya. Paano na si Ginoong Su? Ano ginagawa mo? Inaagaw mo ba ang bahay? gutom na ako. Hindi mo ako binibigyan ng masarap na pagkain. Tingnan mo ako, laging tama ang tira. Dragon Claw na humahawak sa dibdib. Ito ang binibini. Sabihin mo kung kanino itong cake. Ang intern ay dapat may itsurang intern. Nanunood ng drama sa oras ng trabaho. Noong kasing edad kita, graduate na ako ng master's. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi dahil sa rekomendasyon mismo ng chairman, malamang ngayon kahit maging intern ay hindi ka kwalipikado. Ewan ko ba, ikaw na isang batang babae, paano mo nakuha ang rekomendasyon mismo ng chairman? Ngayon kung hindi dahil sa chairman na nawawala, ang kumpanya ay magulo. Sana natanggal ka na. Ano ang tinitingnan nyo? Bakit hindi kayo magtrabaho? Ang oras ay pera, hindi mo ba alam? Ewan ko. Kailangan pa sa sariling kumpanya ng tatay ko magtiis ng ganitong hiya? Ay, tay. Sige na, pumayag ka na. Anak ng mayamang negosyante na nagkunwaring intern. Nagpapanggap na mahina pero malakas. Makakatulong pa kay tatay na alisin ang masasamang tao sa loob ng kumpanya at makahanap ng perpektong lalaki. Sa tingin ko, nanunood ka ng CEO na mayabang at romantikong drama. Marami kang napanood. Wala akong pakialam. Mula bata, iniwan mo akong mag-isa sa ibang bansa. Ngayon, halos hindi ako nakauwi. Kahit itong munting hiling ko, hindi mo kayang tuparin? Sige, tutuparin ko. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ni tatay. Pero huwag mong sisihin si tatay. Ngayon, ang negosyo ay parang digmaan. Ipinadala kita sa ibang bansa at ginamit mo ang apelyido ng nanay mo para protektahan ka. Pero dapat mong malaman, isa lang ang anak ko. Lahat ng akin sa hinaharap ay sa iyo. Hey, ibig sabihin pumayag ka? Siyempre pumayag ako. Hey, ikaw ang pinakamabuti. Uy, sabi ko dahan-dahan lang. Anong dahan-dahan? Nakakasira ng mood. Sino nagbigay sa'yo ng ganyang pera? Wala kang pera para iligtas ang nanay mo. Tagapamahalagaw. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na kumatok? Tagapamahalagaw, may problema. Dumating ang bagong chairman ng board.
Ano yan? Anong bagong chairman? Saan galing ang bagong chairman? Sabihin mo, Tagapamahalagaw, hindi kita niloloko. Ang Su Group natin, may biglang pumunta na bagong chairman. Ang pangalan ay Lin Feng. Lin Feng. Imposible. Talagang imposible ito. Itong temporary appointment letter, talagang peke ito. Kung pinagdududahan ninyo na peke ito, tingnan ninyo ito kung ano ito. Ito ay tanging kay Chairman Su lang. Natatangi sa buong mundo, ang Dragon Seal ng Su Group. Hayaan ninyo akong tumingin. Totoo. Talagang totoo. Nakakainis. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ng assassin, si Su Zhengye ay iniligtas ng isang dumaraang delivery boy. Ito ba ang lalaking iyon? Hindi pwede. Ang pagpapapatay ko kay Su Zhengye ay hindi dapat malaman. Sa ngayon, kailangan lang. Mga lahat. Kung wala nang tanong ang lahat, bakit hindi ninyo ako dalhin, itong bagong chairman ng Su Corporation, upang makita ang opisina? Tagapamahalakay. Dalhin mo ang bagong chairman sa opisina. Tai, hindi mo ba sinabi na natanggal na ang matandang Su? Bakit may chairman na naman? Bakit ka sumisigaw? Tingnan mo ang sarili mo. Mula umaga hanggang gabi, puro kain, inom, at laro lang ang alam mo at magbabae. Ang ganitong mahalagang bagay, hindi mo man lang pinapansin. Hindi mo ba alam na nabigo ang operasyon? Tumakas si Su Zhengye iniligtas ng isang delivery boy. Ang batang ito ay malamang na yang delivery boy na iyon. Delivery boy. Ano ang gagawin natin? Huwag muna kumilos. Alamin muna natin ang totoo sa batang iyon. Ang sinabi ng batang ito kanina ay, ang chairman ay may importanteng bagay at umalis papuntang ibang bansa. Pansamantalang hinirang siya bilang kinatawan ng Su Corporation. Ang appointment letter na ipinakita niya talagang galing kay Matandang Su ngayon. Si Matandang Su ay nasa dilim tayo, ay nasa liwanag. Kaya sa batang ito tayo aasa para kumilos. Paano tayo kikilos? Hemp, ang isang bayani ay laging nahuhulog sa kagandahan ng babae. Sige, tawagin mo si Kai Rulin, yang aliping iyon. Lumapit kay Lin Feng at alamin ang kanyang mga plano. Paano kung hindi siya matukso? Ikaw, na sinasabing playboy sa pag-ibig, hindi mo man lang minana sa akin ang tatay mo kahit kalahati ng aking katalinuhan at emotional intelligence. Hindi mo ba nakita kanina noong pumasok si Kai Rulin ang mga mata ng batang iyon? Tiyak na may gusto ang batang iyon sa kanya? Kung nawawala si Su Zhengye at naging tagapagmana ako ng bilyong kumpanya, ang posisyon ng chairman ay mapupunta sa asong si Gao Feng. Kung ang ganoong tao ay makontrol ang Su Corporation, paano ang Wang makikipagtulungan sa Su? Hindi ka marunong kumatok sa pinto? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Uy, General Manager Wang, ako ba ang misis na nag-aalala? Ang Su Corporation na iyon, ang bagong chairman ay si Lin Feng, hindi si Gao Feng. Lin Feng? Iyong mang-aawit na kumakanta? Inimbitahan ng Su Corporation ang isang mga awit para maging chairman? Hindi iyong Lin Feng, oo, isang delivery rider. Nakakapagtaka. Bakit nawala? Hinahanap mo ako. Ang ganda ng babaeng ito, ang mga mata parang usa, siya ang tipo ko. Wow, ito ang hinirang ni Itay na acting chairman. Sabi nila gwapo raw, pero hindi ko inaasahan na ganito kagwapo. Sadyang hinanap ba ni Itay na gintong manugang para sa akin? Ito ay eksaktong kopya ng paborito kong lalaking bida sa maikling serye na inukit sa iisang hulmahan. Diyos ko, gusto ko siyang pakasalan. Bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Na in love ba siya sa akin? Kung ganoon nga, napakaganda noon. May ganitong kagandahan. Kung sa buhay ko ay mapakasalan ko siya, tunay na. Pakasalan mo ako? Oo, papakasalan kita. Sino ang nagtapon ng balat ng saging? Aray, Tio Yao, okay ka lang ba? may problema, Aray. Naku, hindi na ako makatayo. Naku, ang sakit ng baywang ko. Ang dati kong syota ay tatakas kasama ang ibang matanda. Tio Yao, talaga namang hindi ka pa tumatanda. Ngayong oras na ito, iniisip mo pa rin ang dati mong syota. Wala ring silbi ang baril kung walang baril. Ang baywang ko! Aray! Tio Yao,
Sasamahan kita sa ospital. Si. Gusto kong pumorma sa mga babae. Ay, hindi pwede. May mahalagang gagawin pa. Mukhang ito na ang nasa briefcase na ebidensya ng kasalanan. Chairman, Bagong upo lang, di ba? Tagapamahala kay, ayos ka lang ba? Tiyak na ito ay ipinadala ni na Junior Gao at Senior Gao. Hampe, alam ko na. Kapag nawala ang chairman, ang pinakaikinabang ay tiyak ang dalawang Gao. Sila ang nagpadala ng mamamatay tao. Sino pa ba kung hindi sila? Sa araw, nagkukunwaring sumasang-ayon. Ngayong gabi na, gumagamit na ng beauty trap, hemp, edi gagamitin ko ang kanilang plano laban sa kanila. kung hindi dahil sa nanay ko, sino ang magtitiis ng ganitong hirap? Nag-aral ako para umangat sa buhay. Ngayon pero nagiging kasangkapan lang ako ni Gaugo. Anong problema? Masakit ba ang paa mo? Hayaan mo akong imasahe. Ang ganda ng mga maliliit mong paa. Medyo maalaga ka pala. Tagapamahala kay ayos ka lang. Hindi masakit, hindi masakit. Ay, hindi. Chairman, parang napilay yata ang paa ko. Pwede mo ba akong tulungan? Siyempre. Ang lama ay nasa damuhan, isang masayang hayop. Alpaca. Tama. Tagapamahala kay, gusto mo ba ng alpaka? Gusto mo ba ng kulay kayo manggi o puti? O yung katulad ko? Paano niya nalaman? Ang paborito kong hayop ay alpaka. Diyos ko, bigla akong nagkaroon ng gusto sa kanya. Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Ang mga lalaki ay demonyo. Hindi pa gumagaling ang sugat. Hindi mo ba ako ihatid? Halika. Hindi ba may driver naman? Dali-dali, parang kidlat. Ihatid siya sa ospital. Dalhin sa emergency. Uy, sandali lang. Saklolo. Saklolo. Isa na naman. Natatakot ako. Ano yan? Bakit lahat ng babae dumidikit sa akin? Pero okay lang ang mga cute na babae. Uy, miss, anong problema mo? May humahabol sa iyo? Oo, daga. May daga doon. Uy, daga. Uy, daga. Diba? Wala namang dapat ikatakot. Ano pangalan mo? Ako si Wanwan. Salamat, Chairman, sa pagligtas sa akin. Wala akong nakitang anino ng daga. Sumisigaw ka ng saklolo. Sobrang peke naman yan. Baka si Ergaw na naman. Nagdala ng isang magandang babae. Wala na bang katapusan? Ay, nahihilo ako. Gwa, bastos. Bastos. Ay, bitawan mo. Ang sakit. Bitawan mo. Hindi nakakapagtakang Su Corporation nga. Ang mga guard ay parang sikretong bantay katawan. Sumusunod agad. Diyos ko, bakit nagkaroon ng ganyang bobo na anak? Maganda naman ang itsura, pero ang utak parang sinipa ng asno. Nagpabaya ako sa isang matandang janitor. Hindi ba para sa Su Corporation na? Inside information. Hindi ako susuko. O, pinalaki ko ito ng papaya. Kailangan kong mabawi ang puhunan. Oy, Lauyaw. Ang bagong chairman. Anong tipo ng babae ang gusto niya? Kailangan mong alamin at sabihin sa akin. Ano? Kailangang nakahiga sa kama. At kailangan ng kalahating buwan. Uy, nasaan si Amo Su? Bakit sobrang linis ng bahay? Maligayang pagdating sa Su Group. Ako ang janitor ng Su Group. Xiao Susu. Si Amo Su, paano ba? Iba-iba ang trip araw-araw. Natutuwa akong makapaglingkod sa iyo. Sige, salamat. Eto na. Isa na namang magandang babae. Diyos ko. Ang swerte ko sa babae. 4 na napakagandang babae sa isang araw. Ang galing. Talagang sobrang ganda. Uy, dami. Uy, miss, may kailangan ka ba sa akin? Ikaw? Si Lin Feng? Hindi mo ako kilala.
Ako ang bagong chairman ng Su Group. Siya ay mula sa Wang Group, ang CEO na si Wang Yueru. Siya iyon. Ang delivery boy. Ang bagong chairman ng Su Group. Naalala ko siya ng mabuti. Naalala ko ito ng mabuti. Guwapo ba ako? Ako ang nagreklamo sa iyo. O, ikaw pala. Dati kang nagreklamo sa akin. Ikaw ang dahilan ng pagbawas ng sahod ko. Ikaw. President Wang, ito yung delivery boy. Tingnan mo, nakatira pa siya sa ganitong lugar. Mukhang totoo nga na dating delivery boy siya. Paano siya naging chairman ng Su Group? Baka naman illegitimate child ni Su Zhengye. May tao ka pa sa bahay? May tao pa ba sa kwarto mo? Wala. Walang tao. Paalam. Hindi mo natapos ang trabahong ibinigay sa iyo. Dapat ka bang paluin? Wag. Tawagin mo akong master. Master. Amo Wang, paano ka naman nakipag-partner sa delivery guy na iyon? Nakipag-partner ka na agad? Kasi siya pa rin ang nakaupo bilang chairman ng Su Corporation. Mas mabuti pa iyon kaysa sa dalawang matataas na asong iyon. Ngayon, ang pamilya Wang natin, hindi pa pwedeng makipag-away sa Su Corporation. Si Su Zhengye ba talaga ang kanyang ama? Yung matandang lalaki na lumabas sa kwarto, hindi ba siya ang kanyang tatay? Saan sa matandang iyon may pagkakahawig sa kanya, magmaneho? Ano ba ang sikreto sa likod nito? Si Kai Rulin. Maganda nga siya, pero nakakasawa na. Yung bagong intern na si Ye Meng Yuan. Gusto ko siyang subukan. Gao Jiang, hintayin mo ako. Sabi pala ni Wang Yueru na hindi kilala si Su Zhengye. At saka, wag nang banggitin siya kahit ang mga matataas na opisyal sa loob ng Su Group ilan lang ang nakakita sa kanya. Tunay na sudalaw siya napaka-misteryoso. Pero magandang pagkakataon ito. Kung walang employee ID, hindi makakapasok mahigpit ang patakaran namin. Ay, kuya, maawa ka naman. Papasok lang kami para maghanap ng tao. Sino ang hahanapin? Si Yao, ako ang kasintahan niya. Papasok para makita siya. Si Yao? Oh. Noong nakaraang buwan, natapakan niya ang balat ng saging at nadulas. Nakahiga lang siya sa bahay. Ngayon, may bago na siya na ang pumalit. Sabi nila, lunti ang bundok at lunti ang ilog. Ang paglilinis na personal na inayos ng chairman at espesyal na sinabihan kami na bantayan siya. Tawagin siyang Xiao Su Su. May sira sa utak. Malaking dibdib, malaking dibdib. Ikaw, walang kwentang tagalinis, iyan ba ay para sa iyo? Xiao Susu. Ma, si Tiyo Yao ay tagalinis din. Ang sinasabi mo ay parang iniinsulto mo ang sarili mo. At saka, itong matandang ito, itong si Tiyo Yao, iyon. Bobong bata, bakit lagi mong sinisira ang plano ng nanay mo? Nabobo ka ba sa pagkain ng papaya? Ang pagkain ng papaya ay nagpapalaki ng dibdib, hindi ng utak. Bigyan mo siya ng maraming brain platinum. Ikaw, walang kwentang security guard. Ayusin mo ang chairman para sa akin. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Tara na. Ano, sama tayong maghapunan ngayong gabi. Tinatanggi mo ba ako? Tagapamahalagaw. Nagda-diet kasi ako ngayon. Walang kwenta. Anong diet? Nakita ko naman sa desk mo. Puno ng chips. Bakit ang sama ng kapalaran ko? Nawala na si tatay. At kailangan ko pang tiisin itong manyak na lalaki. Ang gwapo ko naman. Ayaw mo pa? Guwapo, pero medyo madulas. Ikaw? Kung may pagkagwapo ka man. Tagapamahalagaw. Sa akin yata ay hindi ka makakapantay. Ang lagkit. Ang gwapo! Ang gwapo! Bakit mo ako ginagaya? Sandali, bakit parehas tayo ng pose? Ako madulas daw? Siguro mas fresh siya tignan. Aking prinsesa, ako ang iyong prinsipeng puti. Sige, aking Romeo. Hayaan mong alagaan ka ni Xiaofeng. Si. Sira ulo ba kayo? Ilang channel na ba ang napalitan nyo? Nangaagaw ng babae ko? Anong biro to? Nakuha na ang Su Group. Mag-isip ka na ng paraan. Puro ka babae. Pa.
Anong biro yan? Ang ganda ng pinalaki ko. Wala kang makuha sa mayamang lalaki. At pinapahiya mo pa ako. Ma, Bakit ka naging ganito? Bakit ang haba ng ilong mo? Anong tinitingnan mo? Ikaw, walang kwentang tagalinis. Kayo ba ay naghahanap ng chairman namin? Dadalin ko kayo. Alam ko ang lihim na daanan. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo. Hindi naman tayo close. Ano ba talaga ang pakay mo? Pagkatapos nito, pahawakin mo lang ako ng dibdib mo. Ay, bilisan mo. Ikaw, dahan-dahan ka naman. Bilisan mo, bagalan mo. Sobrang sarap talaga. Ang kuneho na ito ay mukhang kuneho. Kapag gumagalaw, parang kuneho rin. Ang galing naman. Hindi lang pogi. Ang galing mo pa sa kama. At nakuha mo pa ang tiwala ng tatay ko. Talaga kang prinsipe na pinili ng tadhana. Sandali, anong pangalan mo? Ikaw muna. Nasaan ang tatay kong si Su Zhengye? Ang tatay mong si Sujenge. Ang tatay mong si Suzenge? Ikaw? Hindi ba ang apelyido mo ay Ye? Hindi mo ba alam na ang asawa ng presidente ay intern? Sumusunod ako sa apelyido ng nanay ko. Nag-undercover sa kumpanya. Naku, ang awkward. Inutusan ako ni Amosu na hanapin ang anak niyang babae, pakasalan ko siya. Ito ay dumiretso na sa paglaktaw sa hakbang ng kasal. Inuna ang mahalagang gawain. Hindi ba ang tatay ko ay nagtalaga sa iyo bilang chairman? Bakit wala kang alam? Hindi ikaw na anak ni Sujenge, bakit ngayon ka lang? Hindi ko rin alam. Nung una, gusto ko lang mag-intern para masaya. Hindi ko inaasahan na pagpasok ko pa lang sa kumpanya na wala na ang tatay ko. Kakauwi ko lang galing ibang bansa. Dati walang nakakakilala sa akin. Sa tingin ko, ang pamilya ninyo talagang misteryoso. Hindi lang ikaw, pati ang tatay mo. Ilang tao lang ang nakakakilala. Kumusta na ang tatay ko ngayon? Mahaba ang kwento. Ang tatay mo, binaril siya. Ano? Kumalma ka, okay na siya ngayon. Buti naman. Nawalan lang ng memorya ngayon, hindi naman malaking problema. Sige, mabuti naman. Gusto lang niyang hawakan ang dibdib ko. Gusto mo talagang hawakan ang dede ko. Ano? 2 beses mong hinawakan. Ah. Ang tatay mo ngayon ay naging isang marangal na janitor. Uy, maliit na kuneho. Maliit na kuneho, bakit nahimatay ka? Kailangan muna kitang iuwi. Nasaan ang susi ng bahay ko? Nakalagay naman sa drawer. Chairman, ito ba ang hinahanap mo? Tagapamahalakay, ang bilis ng paggaling ng paa mo? Chairman, kung gusto mo, pumunta ka rito at kunin mo. Nakalak na ang pinto. Chairman, gusto mo bang gumawa ng masaya? Anong nangyari ngayon? Ang galing. Pero, natagpuan ko na ang anak ni punong amo. Ang nasa harapan ko. Hindi. Ang biktima na nasa kamay. Hindi dapat siya makatakas. Mas marami, mas maganda. Isipin na lang na ito ay bigay ng langit. Isang kabayaran para sa malungkot kong buhay. Kung ganoon, susunod na lang ako. Hindi mo naman kami lolokohin, no? Bakit naman kita lulukohin? Para mahawakan ko yung malaki mong dede. Normal lang sa lalaki yan. Sa harap, ito ang opisina ng chairman namin. Lihim na silid. Sigurado ka. Nandoon lang. Saan ito? Palabasin mo ako. Matandang manloloko. Saklolo, tulong. Ano na? Alam mo ba ang tungkol sa batang yon? Hindi naman agad-agad. Kakabigay ko pa lang ng katawan ko sa kanya. Tusong-tuso siya. Wala siyang sinasabi. Nakipagtalik na kami. Wala akong makuha na impormasyon. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Ginawa ko na ang makakaya ko. Teka lang. Susunduin ko ang tatay mo. Para magkita kayong mag-ama. Uy, anong nangyari, Wangzong? May mahalagang deal ang Wang Group. Kailangan kong kausapin ka, Chairman, ng personal. May oras ka ba?
Padadalhan kita ng address. Ngayon ba? Sa araw na to, sa club. Ang exciting naman, Sino bang nagsabing ngayon? Hindi ko pa sinasabi ang oras. Baliw ka ba? si Palabasin mo kami. Matandang walang hiya. Palabasin mo kami. Matandang halimaw. Ma, baka tayo mamatay sa gutom dito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung itong si Kai Rulin ay walang malaman na kahit ano, kailangan nating mag-isip ng paraan agad. Alisin natin si Lin Feng. Para hindi na lumala ang sitwasyon. Ma, may tao. Tahimik lang. Parang pinag-uusapan nila ang tungkol sa chairman. Tatay, si Lin Feng ay napakatuso. Nakuha siya ni Kai Rulin. Wala ring nalaman. Tanga. Akala mo ba lahat ng lalaki ay katulad mo? Puro babae ang nasa isip mo. Hindi ba ikaw ang nagsabi? Mahirap para sa isang bayani na lampasan ang kagandahan. Baka hindi sapat ang ganda niya. Pero naisip ko na ang pangalawang plano. Anong ibig sabihin? Naisip ko na ang pangalawang plano. Ano? Ang kinuha ni Lin Feng ay ang kontrata ng proxy ng chairman. Ayon sa patakaran ng grupo, kung ang karamihan ng mga senior executives ay boboto upang alisin ang acting chairman, talo na ang batang iyon. Ngayon, ang tatay mo, ako, ay nakakuha na ng maraming senior executives na nasa panig natin. Kung mailalapit natin ang Wang Group sa ating panig, siguradong makukuha ko ang suporta ng nakararami. Ang galing mo, tatay. Ang Wang Group ay mayroong aking mga tao. Kumpirmado, si Wang Yueru ay nakipagrelasyon na kay Lin Feng. At saka, ngayong mga araw na ito, si Wang Yueru ay naghahanap na pumirma ng malaking kontrata kay Lin Feng. Kapag natuloy ito, si Lin Feng ay matatag sa Su Group. Kahit anong mangyari, sirain mo iyon. Kailangan nating makuha si Wang Yueru sa ating panig, kahit anong paraan. Kung hindi kaya, mas mabuti nang sirain. Ang galing mo, tatay. Mabuhay ka ng libu-libong taon, tatay. Maghari sa lahat. Pero, paano mo na-manage, tatay? Ang mga leader ng Su Group? Ang mga matataas na opisyal ng Su Group? Siguradong mga tao ni Su Zhengye iyon? Siyempre, pera at babae. Tatay, gumastos ka na. Wala na tayong pera dati pa. Kung gayon, mas liliit pa ang baon ko. Ikaw, walang hiya. Bakit ang liit ng pananaw mo? Kapag naging chairman na ako, anong kayamanan at karangalan ang hindi ko makukuha? Kung hindi mo isakripisyo ang maliit, hindi mo makukuha ang malaki. Kapag naging chairman na ako, anong yaman at karangyaan ang wala? Kung ayaw mong mawalan ng kuneho, hindi mo makukuha ang lobo. Hindi ba kita tinuruan? Ay, daga. Daga, oh, Anak kong cute. Bakit ka sumisigaw? sino kayo? Bakit kayo nagtatago dito at nakikinig? Hindi si Chairman Gao. Hindi kami nakikinig. Dinala kami ng isang cute na matandang janitor na niloko kaming pumasok. Ay, Li ako. Kilala ko si Yao ng inyong Su Group. Ay, si Yao na janitor. Ay, Si Yao. Nakatapak sa balat ng saging, yung nasa bahay na nakahiga. uwa. Tatay, bakit mo naaalala kahit ang janitor? Alam ko kung ilang daga ang nasa grupo. Lahat ay malinaw sa akin. Walang makakatakas sa aking mga mata. Ang galing ni tatay. Ilang daga ang nasa grupo natin. Wala kang maitatago sa akin. Ang talino ni tatay. Ilang daga mayroon ang ating kumpanya. Narinig ko na hindi pa nangangalawang si Yao. May nahanap siyang babae na nagpapatakbo ng barberya. Ang babaeng iyon ay may anak na babae. Ang kanyang karelasyon ay laging gusto para sa kanyang anak, makahanap ng mayamang lalaki. Kayo ba ang mag-inang iyon? Bakit mo sinabing barberya? Negosyo niya ang beauty salon. At may minana silang papaya shed. Papaya pala kaya. Ang cute. Anak, hindi ba sinabi ko na kanina? Hindi ba sapat ang kagandahan? Hindi kayang makuha ni Kai Rulin si Lin Feng. Magpalit tayo ng diskarte. Ang babaeng may malaking dibdib ni Yao. Si Vice President Gao ay matanda na nga, pero gwapo pa rin. At nasa daan siya para maging chairman. Hindi pa ako luma. Kaya ko pang lumaban muli. Ay, Li ang apelido ko. At saka, natisod na si Yao sa balat ng saging. Ako, single pa ako. Chairman Gao. Anong klaseng biro ito? Hindi kita gusto. Ang ibig kong sabihin ay,
Gusto mo bang makipagkasundo sa akin? Pag nagtagumpay, garantisado ang yaman at karangalan mo. Say. Lin Feng. Mahal, gising ka na pala. Kasalanan ko, hindi ko na ipaliwanag ng maayos kanina. Natakot kita kanina. Makinig ka muna sa akin ng maayos. Si. Tumpak na tumpak. Wala akong mahuli. Ganyan pa rin? Ahihi. Kumusta ka, punong boss Su? Hindi mo mahuli, di ba? Ganyan pa rin. Ngayon, handa ako. Punong boss Su, huwag kang magpalit ng channel ng basta-basta. Oy. Sige, lalabas ako, sandali. Lalabas ka sa ganitong oras? Ang executive president ng Wang's Group, inimbitahan niya ako para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Babalik ako agad. Saka. Alagaan mo ang tatay mo. Bye, mahal. Mang Yuan. Mang Yuan. Tai, hindi ka naman nawalan ng alaala? Mukhang kay Wang Yuero ay hindi talaga kayang ayusin. Pero nalaman ko na rin na siya pala ay virgin pa. Ang kanilang pamilya ay pinahahalagahan ang reputasyon. Kung magkakaroon ng eskandalo ay hindi maganda. Makinig ka sa akin. Ang plano ngayong gabi ay napakahalaga. Ngayong gabi, ikaw ang bahala kay Lin Feng. Kahit anong paraan, kailangan mo siyang pigilan para matupad ang iyong pangarap na umakyat sa kama ng chairman. At ako naman ang bahala kay Wang Yuero. Gawin itong hindi na mababago. Mag-iwan ng ebidensya. Para wala siyang magawa kundi makipagtulungan sa atin. Sabi ng nanay mo, kumain ka ng maraming papaya. Ang laki ng dibdib mo, pero walang utak. Huwag kang magdulot ng gulo. Ang plano ngayong gabi ay kabisado ko na. Narinig mo ba? Alam ko na, kabisado ko na ng 100 beses, tagapamahalagaw. May kakayahan ka pa pala. Nalutas mo ang pakana ng mga tauhan ko, nalutas? Medyo kawili-wili. Ano, Xiaoye? Nalaman mo na ba? Ang tatay niya ay tindero ng isda. Ang nanay niya ay pulis. Ito ay talagang mahirap na maiugnay sa Su Group sa anumang paraan. Sigurado ka ba? Sigurado, 10 beses ko na sinuri. Ano ang pangalan ng kanyang mga magulang? Ang tatay niya ay Lin Xinru. Ang nanay niya ay Xu Jinjiang. Malamang nagkamali ka. Bakit may babae na ganyan ang pangalan? Ang nanay niya ay talagang Xu Jinjiang, 182 pulis. Ang tatay niya ay Lin Xinru, 169 tindero ng isda. Ang nanay niya ay mahilig manood ng NBA. Ang tatay niya ay mahilig sa Art of War. Noong umakyat sila ng bundok, wala na. Siya na lang ang natira. Napakahirap ng kanyang buhay. Pero narinig ko na matalino siya noong bata. Sabi nila, maganda raw ang marka niya. Bakit parang kakaiba ito sa pandinig ko? Parang narinig ko na ang mga pangalan ng kanyang magulang. Sa itsura, kamukha niya ang nanay niya, di ba? Medyo maganda naman. Ang nanay niya ay parang tulisan ng itsura. Mas kakaiba ngayon. Sigurado ka bang tama ang iyong impormasyon? Siguradong sigurado. Pero ang sitwasyon niya, naiintindihan ko. Ang nanay ko ay 184, sundalo. Ang tatay ko ay 172, ballet dancer. Hindi ko maintindihan ang inyong edad. Wang Zong, magkasing edad tayo. Ay, ang mga waiter ngayon ang cute ng mga damit. Bumaba ka at tingnan mo. Dumating na ba si Lin Feng? Araw-araw, puro babae lang ang pinapanood.
Ay, nilagyan ko ng gamot. Ayos ka lang ba? Uy, kayong dalawa, lumapit kayo. Si Sir Wang ay lasing na. Kayong dalawa, ihatid ninyo siya sa suite 888. Sige, sige, sige. Ingat kayo, dahan-dahan. Ito ay mahalagang bisita. Sir Gao, inayos ko na ang lahat. Mamaya, dumiretso ka na lang sa suite na iyon. Eh di okay na. Uy, teka, Ang sinabi kanina ay, Suite 888, tama ba? Tama, di ba? ang binigay niya sa akin ay keycard ng 777. Siyempre, kung anong ibigay, doon tayo. Tanga ka talaga. Ah, mas matalino ka talaga. Nasaan si Wang Yuero? Ang pangit ng pagtrato niya sa bisita. Uy, Ma'am Wang. Bakit ikaw? Inutusan ako ni Ma'am Wang na pumunta. Sinabi niya na samahan kita saglit. Ikaw, kilala mo si Ma'am Wang? Bawal ba ang bagong kakilala? Hindi ako naniniwala. Talagang pumunta si Ma'am Wang sa banyo. Kita mo, iniwan niya sa akin ang cellphone niya. Anong problema? Hindi ka ba masaya na ako ang pumunta? Wala? Kayong mga lalaki. Masyado kayong madaling maghinala. Alam mo ba kung saan pumunta si Ma'am Wang? Pumunta siya sa banyo. Hintayin mo lang, babalik siya mamaya. Uy, daga. Saan? Ah, nagkamali yata ako ng tingin. Pasensya na. Miss, dahil tapat ka naman. Sige. Susunod na lang ako. Tara, inuman tayo. Naku, daga. Saan? Ah, parang nagkamali ako ng tingin. Pasensya na. Miss, dahil sincere ka naman, sige, susundin ko na ang hiling mo. Tara, inom tayo. Kanta tayo. Oo, sige. Ako. Medyo nahihilo ako. Sa mga daya mong yan, akala mo manloloko ka. Ang init. Mainit na mainit ako. Huwag kang umalis. Ang init. Saan ka pupunta? Wag. Hindi ito. Hindi pampatulog. Kundi pampalibog. Ang lupit. Naku, Wang Yuero.
Ano ang password ng cellphone? Nawawala rin si Xiao Ye. Manong guard. Ah, ganito kasi. Alam niyo ba si Amo Wang na nagbukas ng eksklusibong silid na ito? Saan siya pumunta? Siyempre, alam namin. Kanina lang namin siya inihatid sa suite. Ah, kayo pala ang naghatid sa kanya. Saan VIP room po? 777. Sige. Salamat ah. Ah, oo nga pala. Manong guard may isang babae dito na lasing na lasing. Pakihatid na lang po ng 2 kuya sa room 888. Salamat. Saan daan papunta sa room 888? Dito. Ah, dito. Sige, okay. Kaka-deliver lang. Ikaw na mismo ang maghatid. Ang init. Ah, gusto ko. Hindi na kaya? Kung talagang nadrog si Wang Yueru, kaya ngayon, baka isipin na sinamantala ko siya. Sa ugali ni Wang Yueru, paggising niya bukas, baka patayin ako, dapat ba akong umiwas? Wag naman, ilang araw pa lang akong chairman, baka mawalan na agad ng buhay. Iligtas mo ako. Ang sakit. Ang pagligtas ng isang buhay, ay higit pa sa pagtatayo ng 7 antas na stupa. Kung ganon, susunod na lang ako. Ganoon talaga, noong mga panahong iyon. Talagang nawalan ako ng memorya. Bigla na lang isang araw, pak! Nagising ako. Kaya ginamit ko na lang ang pagkakataon. Nagpanggap akong baliw at tanga. Muli akong pumasok ng palihim sa Su Group. Gusto kong malaman kung sino pa, bukod kina Gao Jiang at Gao Feng, sino pa ang nananakit sa akin. At si Lin Feng, ha? Siya ay isang na tumulong sa akin sa laban. Ano, tatay? Hindi ba si Lin Feng ang itinakda mong gintong manugang para sa akin? Hindi Nagde-deliver lang siya ng pagkain. Pero matalino siya. Pero delivery boy pa rin siya. Pero ginamit mo sa kanya ang 100% tiyak na kamay ng dragon. Pero gusto kong manood ng The Deer and the Cauldron. Pero gwapo siya. Pero delivery boy pa rin siya. Pero natulog kami. Pero delivery boy pa rin siya. Anong sinabi mo? Pero nakipagtalik ako sa kanya. Pero delivery boy pa rin siya. Oo, ang gwapo niya kaya. At ikaw pa mismo tatay, ang nag-appoint sa kanya bilang chairman. Siyempre siya ang pipiliin ko. Pansamantala lang siyang chairman. Siya lang ang scapegoat. At mahirap pa rin siya. Dapat maghanap ka ng mayamang mapapangasawa. Kapag nabawi ko na ang posisyon ko bilang chairman, anong klaseng lalaki ang gusto mo? Hindi mo ba mahahanap? Maraming mayayamang manliligaw na naghihintay sa iyo. Ayaw ko. Gwapo siya. At siya ang paborito kong bida sa drama. Eksaktong-eksakto. Ay, Meng Yuan, bakit hindi ka nakikinig sa akin? May something siya kay Kai Rulin. Tingnan mo ngayon, pumunta na naman siya kay Wang Yueru. Pero ang paborito kong bida sa drama, marami pa siyang close na babae. Ikaw, sa kakapanood ng drama, nabobo ka na yata. Tatay, sa tingin ko ikaw naman ang nanonood ng Luding G. Nabobo ka na yata. Hinahayaan mong apihin ang anak mo ng maraming tao? Kung hindi dahil kay Lin Feng, matagal na akong nawalan ng puri kay Gao Jiang. At Dragon Claw pa, ang tawag? Hindi ako pumapayag. Talagang hindi. Siya lang ang scapegoat. Pagkatapos kong gamitin, ipapawala ko siya. Dapat kang maghanap ng katulad mo ang estado, hindi yung delivery boy. Tatay, ayoko sa'yo. Baka mahiya ka. Nag-ready pa ako ng night vision camera. HD, walang blur. Yerue, mahal, nandito na ako. Ba't iba ang pakiramdam? Akala ko ba virgin? Liwanwan, bakit ka nandito? Tayo, nasaan si Wang Yuerue? Huwag. Ituloy mo. Anong gusto mo? Talagang malaki ang dibdib pero walang utak. Tatay, bigo ang plano. Nawawala si Wang Yuerue. Ano? Anong nangyari? Hindi ba sabi mo walang problema?
Paano ko malalaman kung saan ako nagkamali? Binabantayan ko ng mabuti. Ang tanging may problema ay itong si Lee Wan-Wan. Sige, ganito na lang. Dahil ganito na, ano pa ang magagawa natin? Ano ngayon ang gagawin? Tatay? Anong ingay diyan, tatay? Walang ingay. Bukas na lang lahat. B. Tatay? Mang Wang, ayos ka lang. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Bakit kakaiba ang boses mo? Anong kakaiba? Medyo iba lang sa dati. Medyo malambing. Umalis ka. Kaltas sahod mo. Hindi maayos ang trabaho. Ayun, tama yan. Tay, bakit hindi ka sumasagot ng telepono? Medyo nahihilo ang ulo ko. Magpapahinga muna ako. Aalis na muna ako. Sige, tuloy kayo. Hindi totoo. Yung nakita ko, hindi totoo. Mga mata ko, sharingan ko, rinigan ko. Sasuke! Tulong! Anak, huwag kang lumapit. Anak, dapat maintindihan mo. Ang tatay mo, matagal ng single. Walang laman, lonely, at malamig. May mga libangan lang. Nakakatakot. Itong eksena sa isip ko, hindi mawala-wala. Tsaka, ikaw, kasama mo pa rin ang babaeng papaya, na nanay na papaya. Tama na. Tanga mong anak. Ikaw lang ang pwedeng magulo. Pero ako, bawal? Walang hiya. Nanay, sa langit mo, hindi ka mapapanatag, di ba? Tiwala ka. Ganyan din ang nanay mo. Namana mo sa nanay mo. Sige. Mag-usap tayo ng seryoso. Bigo kahapon. Pero bigo man, okay lang. Akala mo ba kung bakit pinadala ko ang anak na papaya at hindi ikaw ang humarap? At saka pinakawalan din ang assistant ni Wang Yueru. Kahit malaman niya, hindi niya malalaman na tayo. Sa oras na iyon, tapusin na lang natin ang mag-ina. Oo. Sunugin ang ebidensya, wala nang makakapagpatunay. Pero kaya mo bang tiisin? Yung babae kanina, masaya kayo magkasama? Tanga. Kailan ba ako, ang tatay mo, na biktima ng babae? Matuto ka. At saka, yung susunod kong plano, naihanda ko na. Anong plano ba talaga? Natagpuan ko na si Su Jengge. Hulaan mo kung nasaan siya. Kinidnap mo siya? Hindi? Nasa Su Corporation siya, nagwawalis. Yung pera sa card na ito, sapat para sa 3 taon ng nanay mo sa ospital. Pero kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Ano iyon? Pumunta ka kay Lin Feng at magnakaw ng isang bagay. Anong bagay? Ay, sapat na. Isang malaking sobre lang ito, naglalaman ng financial statements. Nakita mo na ba? Parang nakita ko na. Mabuti, kunin mo na ang bagay. Ang perang ito ay sa iyo na. Sandali lang. Ginoong Lin, mayroon akong isang masayang bagay. Sobrang exciting. Masayang bagay. Ano yun? Saan? Naiwan ko ito sa kotse. Ginoo, pwede mo bang kunin? Naka-heels ako. Medyo hindi maginhawa. Ito ang susi ng kotse ko. Sige. Kukunin ko. Hintayin mo ako, dapat mong subukan. Kakikita ko lang noong nakaraang 2 araw. Bakit hindi ko mahanap? Ma'am Kay. Ito ba ang hinahanap mo? Ako. Ay, wag nang magsalita.
Sa totoo lang, alam ko na simula pa lang. Bakit ka pumunta? Dahil may malubhang sakit ang nanay mo. Kaya napilitan ka ni Gao Jiang. At handa akong tulungan ka. Tulungan kang gamutin ang nanay mo. Gusto mo bang maging tayo? Mahal talaga kita. At ayaw kong makipag-share kay Gao Jiang ng iisang babae. Kahit hindi ka pumayag, okay lang. Hanggat masaya ka, masaya at maligaya. Huwag kang magpatalo sa hayop na tulad ni Gao Jiang. Lin Feng, Lin Feng, may mahalaga akong bagay na sasabihin sa iyo. Tungkol ito sa tatay ko. Sumama ka sa akin sandali. Tayong dalawa. Kung gusto mo akong tanungin kung nagseselos ako o hindi, hindi na mahalaga. Matagal ko nang alam na may relasyon kayo. Wala akong pakialam. Keridels. Hindi rin ako nagseselos. Sa totoo lang, nakita ko na rin kanina pa kayong dalawa. Pwede rin. Ang galing. Bakit wala? Imposible. Baka nagkamali si Ma. Lao Su ah. Kamakailan, hindi payapa ang grupo. Ingatan mo ang briefcase na ito. Ang laman nito ay napakahalaga. Kahit wala na ako, mapoprotektahan ka nito. Parang nag-iiwan ka ng huling habilin. Ha ha ha. May mga bagay na mas mabuting hindi alam ng sobra. Kapag maraming alam, madaling magkaroon ng gulo. Nagkabaliw na. Ito ba ang hinahanap mo? Hinahanap mo ba ito? Xiao Su Su, oo. Hindi Ginoong Su. Paano napunta sa iyo? Paano mo nakuha? Kinuha ko ito sa tagapagmana mo na si Lin Feng. Ano? Paano napunta kay Lin Feng? At paano mo nakuha? Ay, sigurado. Noong nawalan ako ng memorya, ang briefcase ay ibinigay kay Lin Feng, itong batang walang hiya. Nakita ang ebidensya sa bodega. Hindi ko inaasahan na sa huli ay naakit sa kagandahan at naloko ni Gao Feng. Ha ha ha, wow, nagsisisi ka ba? Ha ha ha. Ang galing ni tatay. Ang buong Su Corporation, ilan lang ang nakakakilala sa akin. Kasama na ang magaman ninyo, hindi lalampas sa 5. Lexing, at paano mo nalaman, ako ba ay si Lin Feng, yung batang iyon? Nakalimutan mo na ba? Ang ina at anak na babae na sinaktan mo? Sabi niya, ikulong mo raw sila. Kaya naisip ko na kahina-hinala ka. Kaya, inimbestigahan kita. Ikaw, matandang walang hiya. Kami ng aking anak na babae ay ikinulong sa loob. At hinawakan mo ang buong katawan ko. Bigyan mo ako ng pera. Kung hindi dahil kay Chairman Gao kami ng aking anak ay mamamatay sa gutom sa loob. Puro kasinungalingan. Ako, Su Zhengye, kung galawin ko kahit isang buhok mo. Hindi ako tao. Ang anak kong lalaki ay walang butas ng puwit. Humph, may anak ka bang lalaki? Gao Feng, huwag kang magyabang. Alam kong palagi mong gustong patayin ako, ha? Ba? Kahit si Oldma, ikaw ang pumatay. Nag-disguise ako bilang janitor. Nakuha ko ang maraming sikreto. Ngayon, babalik na ako sa dating posisyon. Yung mga financial statements na nakuha mo, ano ang silbi? May iba pa akong ebidensya. Bumalik sa dating posisyon? Ikaw, matandang janitor? Anong sinasabi mong pagbabalik? May nakakakilala ba kay Su Zhengye dito? Yung mga taong nagsabi na nakita ka ng personal. Sila ay... Si Old Wu, si Old Jiang. Yung mga nakakita sa totoo mong mukha, pero sila. Lao Chin, Lao Jiang, Lao Wu. May Su Zhengye ba dito? Ang founder ng Su Group. Hindi ba ito ang grupo natin? Bagong janitor? Hindi pala ganito hitsura ng chairman? Lao Chin, ikaw? Pasensya na, chairman. Yung ebidensya ng pagtataksil ko, nahuli ni Vice Gao. Galit na galit ang asawa ko. Papatayin ako. Lao Chin, ikaw, Lao Jiang. Ay, yung tungkol sa akin at sa manugang ko, hindi ba siya? Si Lao Wu hindi. Ikaw naman, nagtataksil din? Pasensya na, chairman. Paano ako magiging ganoon? Nagbabayad ako. Buwisit, yung mga pinagkakatiwalaan ko, puro ganito na. Kaya wala bang chairman dito si Su Zhengye? Ang narito lang ay janitor na si Xiao Su Su.
Sasabihin ko sa'yo, mayroon pa akong si Lin Feng. Ha ha ha. Nakuha na ni Kai Rulin si Lin Feng. Si Wang Yueru ay may tendensyang lumipat ng side. Sa Su Group, lahat ng tao ay nasa panig ko. Sa isang pangit na delivery lang, paano mo ako lalabanan? Tay, konti na lang ang sasabihin mo. Ha? Naaalala ko lang isang kasabihan, namatay ang kontrabida sa sobrang daming salita. Ikaw, pilyong bata? Konti na lang sasabihin ko. Bilisan, ibigay sa akin si Su Zhengye at taliin. Ikaw, patay na pagong. Hintayin mo, pagong. Hintayin mo ako. Kunin natin si Lin Feng. Ayokong mamatay sa dami ng satsa. Bakit hindi mo ako pinatay agad? Siyempre naman, hintayin kong makita mo na maupo ako bilang chairman ng Grupo Su sa balita. Pagkatapos mong mapanood, papatayin kita. Huwag mong kalimutan, ang masasamang tao ay namamatay dahil sa pagpapaliban. Oy, pakialam mo ba? Wala kang pakialam. Gusto ko yan. Naghintay ako ng maraming taon. Kaya ko pa namang maghintay ng ilang sandali. Ay, Masyado akong pabaya. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay walang nakakakilala sa akin. Ay, tapos na. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang nahulog sa sarili kong bitag. Yang si Lin Feng na walang kwenta. Siya ay isa lang delivery rider. Anong magagawa niya? Tapos na. ang biglaang pagbisita ni Miss Wang ngayon ay may ano pong pakay. Siyempre, para makipag-usap sa negosyo. Ang pagpunta ko ngayon ay dala ko ang aming grupo Wang na sa loob ng mahigit isang dekada, ang pinakamalaking kontrata. Narinig ko na ang inyong grupo Su ay magkakaroon ng mataas na antas na pagpupulong kung saan kayo ni acting chairman na si Lin Feng ang pipiliin. Kaya ang pagpunta ko ngayon ay malinaw na ang kahulugan. Narinig ko ang inyong Su Group ay malapit ng magdaos ng pulong ng matataas na antas para pumili sa pagitan mo at ng acting chairman na si Lin Feng. Ngayong pagpunta ko, malinaw na ang layunin, di ba? Director Wang, dati ay hindi ba laging pabor kay Lin Feng? Paulit-ulit mong tinatanggihan ang aking imbitasyon. Hahaha. Negosyante ako, sumusunod lang ako sa interes. Dati akala ko ang hangin ay pumapabor kay Lin Feng, kaya natural na nakipagtulungan ako sa kanya. Ngayon, ang hangin ay pumapabor sa iyo, kaya natural makikipagtulungan ako sa iyo, hahaha. Tama ka, Director Wang tuloy. Ang order na pinirmahan natin ay napag-usapan ko na kasama ang lahat ng executives ng Wang Group. Pagkatapos mong manalo sa eleksyong ito ay magkakabisa. Ang pagpunta ko ngayon ay para lang makipag-arte sa iyo. Isang drama lang. Nakikita mo yung dalawang aso na nagyayabang natawa na lang ako? Uy, nasaan ka? Nasa labas ako. Makikita kita sa opisina mo sa loob ng 30 minuto. May sorpresa. Nalaman ko mula kay Gao Jiang dinala nila si Chairman Su. Nahuli ang tatay ko. Kaya pala hindi ko siya nakita nitong mga nakaraang araw, saan siya ikinulong. Parang nasa opisina ni Gao Jiang may narinig akong ingay sa loob. Huwag kang mag-alala, mag-aayos ako ng tao para iligtas siya. Dapat nga mas matagal siyang nakakulong ang matandang iyon. Hoy, bakit mo sinasabihan ang tatay mo? Sino ba kasi ang gumamit kay Feng bilang kasangkapan? Nakakuha na siya ng karma, di ba? Siya pa rin ang tatay mo. Sa sandaling ito ay ang magpapasya sa kinabukasan ng Su Group mahalagang sandali. Mga kasamahan, mangyaring bumoto na. Teka lang. Bago bumoto, gusto ko sanang anyayahan kayo na manood ng isang bagay bilang pampainit. Kai Rulin, ano ang gagawin mo? Anong bagay ang panonoorin? Mangyaring tamasahin ninyo. Kai Rulin, ano ang gagawin mo? Ano ang tinitingnan mo? Pakitingnan ninyo lahat. Reyna, pasensya na. Kai Rulin. Naghahanap ka ng gulo.
Saan galing ang video na yan? Gusto mong itanong kung bakit hindi ako namatay, di ba? Pasensya na. Binigo kita. Hindi ako namatay, pero ang anak ko ay namatay. Ikaw ang nag-utos na saktan kami. Gusto mong patayin kami para manahimik. Kasinungalingan. Bakit ko kayo papatayin? Dahil sa video na pinakita lang. At saka, ginamit mo ako at ang anak ko para lagyan ng droga si Wang Yueru. At naghanda ka ng video. Binanatan mo si Wang Yueru na makipagtulungan sa iyo. Kasinungalingan. May ebidensya ka ba? Kung walang ebidensya, huwag kang mag-akusa. Seguridad, seguridad. Gusto mo ng ebidensya, ha? Tingnan ninyo lahat. Hindi ba nasira na yon? Dage, ang nauna ay peke. Ito ang totoo. Yung ibinigay sa akin ni Kyrulin? Ginamit ko ang plano mo. Niloko lang kita. Kyrulin, niloko mo ako, papatayin kita. Kyrulin, kung lokohin mo ako, papatayin kita. Ikaw itong masamang aso. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Pinahirapan mo ako ng husto. Ang mga ebidensyang ito sapat na para sa inyong mag-ama. Makulong kayo hanggang sa susunod pang buhay. Natawag na ako sa pulis. Darating na sila. Kayo ba ay patuloy na boboto? O hintayin ninyong ibigay ko ang financial report sa pulis? Mabuhay si pangkalahatang tagapamahala Lin. 1,000 taon. Paghahari sa mundo. 1,000 taon. Mabuhay si pangkalahatang tagapamahala Lin. 1,000 taon. Mabuhay si pangkalahatang tagapamahala Lin. Paghahari sa mundo. Mabuhay si pangkalahatang tagapamahala Lin. 1,000 taon. Paghahari sa mundo. Ano itong estilo? Nagpe-film ba kayo? Nasaan si Gao Feng? Asak, lolo. Delivery boy lang siya. Ano bang magagawa niya? Tapos na. Tingnan mo, papatayin kita. Ang aking magandang reputasyon. Ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Chairman, si Mr. Lin, ang nag-utos sa amin na iligtas ka. Alam mo kung sino ako? Founder ng Su Group. Ang galing! Mr. Su, dapat dagdagan mo ang sahod ko ha. Dagdagan ng sahod. Oy, At saka, ang galing. Saklolo! Gao Feng, ano ang ginagawa mo? Lin Feng, kailangan mong ibigay ang lahat ng ebidensya sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya. Sinasabi ko sa iyo, darating na ang pulis. Pakawalan mo siya. Ikaw, matandang aso! Okay ka lang? Pigilan mo siya. Mas lakasan mo pa. Ay, ang baywang ko. Ang baywang ko. Tio Yao, ano nangyari sa'yo? Ay, hindi ba't pumunta ako para makita ang dati kong syota? Si Papaya? Papaya mo, mamamatay na ako. Wala na ang anak kong babae. Ang matandang hindi mamatay. Hindi man lang lumabas para protektahan ako. Ikaw ang unang umalis sa akin. Tingnan mo kung gaano kita kamahal. Hindi pa gumagaling ang baywang ko, pero pumunta pa rin ako para sa iyo. Aking sinta. Hey, ang baywang ko. Ang ganda ng eksena. Ayaw ko na talagang panoorin. Aking sinta. Maligayang pagdating, Chairman. Chairman Su. 10,000 taon. Maghari sa lahat. Anong nangyayari? Chay! Anong problema? Si Gao Feng? Nakulong na. Si Gao Jiang? Nakulong din. Si Lin Feng?
Ay, Tay! Lahat ng ito ay dahil kay Lin Feng. Ang ebidensya ni na Gao Feng at Gao Jiang ay naibigay na sa pulisya. Sumama rin siya sa pagbibigay ng salaysay. Pati si Mukua Lao Mu ay nailigtas niya. Mukualao mo. Ay, Tay! Sabi ko na nga ba, hindi lang siya ginagamit. Kung wala siya, patay ka na sana. At alam mo ba, nakipagkontrata siya sa Wang ng isang napakalaking deal. Mukhang oras na para magbitiw para sa mas magaling. Di ba? Tay, bilisan mo at ihanda ang opisyal na kontrata ng paglipat. Sa susunod na linggo, pakakasal na ako kay Lin Feng. May nobyo ka na. Nakalimutan mo na ang tatay mo. Ha ha ha. Hey, si! Wala akong pakialam. Gusto ko. Gusto, anong gusto mo? Ay bibigay lahat sa'yo, okay? Ay, anak.